Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. New day, new video at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa BPI Motorcycle Loan. In this video ay i-discuss ko sa inyo yung ating mga accredited partners. Ano nga ba yung mga brands na pwede nating i-loan? Ano nga ba yung mga requirements? Paano ang proseso? How much nga ba yung down payment? Magkano nga ba ang rates? And bibigyan ko kayo ng sample computation regarding doon sa mga units na gusto nyong i-loan. So, lahat ng ito ay ating pag-uusapan. And if you are ready, let's begin. Before ay nakapag-discuss na nga ako sa inyo tungkol sa BPI Motorcycle Loan. Pero this time, since may mga updated rates tayo, ay i-walk through ko ulit kayo tungkol dito sa BPI Motorcycle Loan. Una sa lahat, ano nga ba muna yung mga accredited partners ni BPI kapag tayo ay maglo-loan? Una ay si Premium Bikes. Pangalawa naman ay si Summer Super Bikes. So, ito yung mga kasa na kung saan ay pwede tayong kumuha ng ating mga ilo-loan na bike. So, nakadepende pa rin po sa mga kasa natin kung available ba yung units na gusto natin. Second one is ano-ano nga ba yung mga brands na pwede nating ma-loan kay BPI. So, ilan sa mga to ay si Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, and si TVS. Ano-ano nga ba yung mga loan requirements kapag tayo naman ay mag-a-apply sa BPI Motorcycle Loan? So, isa sa mga requirements natin kapag ikaw ay employed, ay kailangan natin ng government-issued valid ID. So, lahat naman siguro kapag tayo ay maglo-loan, ay kailangan talaga ng government-issued ID natin. Paano naman kung national ID lang yung meron ako, and then wala pa yung physical ID? Paano po ba, pwede po ba natin gamitin ito? The answer is yes na yes naman po. So, meron naman po tayong policy na kung saan ay pwede nating gamitin ang ating mga national ID as long as downloadable ito sa ating eGov app. And kapag naman tayo ay magpiprint ng ating mga ID or magpo-photocopy ng ating mga ID, kailangan natin ng 3 specimen signature doon sa ating mga photocopy. Pangalawa, ang ating motorcycle form na kung saan ay merong privacy consent and notice. So, ito ay makukuha natin sa any BPI branch or Robinsons Bank na mas malapit sa atin. So, pwede po tayong manghingi sa kanila ng form para doon sa ating application. Pangatlo, since ikaw ay employed, ay kailangan po natin ng ating company ID. So, kailangan ay mag-photocopy na po tayo nito or mag-print na po tayo ng ating mga company ID. Pang-apat naman ay kailangan po natin ng 1-month payslip para doon sa ating requirements or proof of income. So, if tayo ay magpapasa ng payslip, at least yung pinaka-latest na payslip ninyo kapag tayo ay mag-a-apply. So, kung meron po kayong 1 month, ay equivalent po ito ng 2 cut-off. So, 2 cut-off po ang ating ipapasa. Kung wala naman po kayong updated na payslip, ay pwede rin naman po tayo na magpasa ng Certificate of Employment, pero make sure po natin na doon sa ating mga COE ay nakalagay po kung gaano na tayo katagal sa company. And of course, kung magkano po yung nagiging monthly income natin or annual income po natin sa ating mga employer. And lastly, ay kailangan din po natin ng proof of billing. Pero para saan nga ba itong proof of billing na ito? Ba't kailangan pa and required pa? Dito po kasi sa ating proof of billing ay makikita din natin kung talagang nag-i-exist yung address po natin. So para hindi po mahirapan yung nagsi-CI din para pumunta po doon sa inyong mga address. And usually kasi isa din ito sa mga attachment natin na matagal na po tayong nanirahan dito sa address natin. So, utility bills ay pwede, like mga Meralco, water bills, internet bills, and minsan naman pinapayagan din po nila yung mga Shopee Way bills na kung saan ay talagang may nagde-deliver nga talaga doon sa address po ninyo.
Para naman po sa ating mga OFWs and beneficiaries, ay welcome na welcome din po kayo mag-apply dito sa ating BPI Motorcycle Loan. Ang kailangan lang nating application, syempre, is yung ating motorcycle loan application, government-issued ID na meron pong 3 specimen signature, proof of billing, past 3 months proof of remittance, or any equivalent katulad ng latest contract po natin if tayo ay OFW, bank statement kung saan pumapasok po yung mga remittances po natin. Pwede rin po ang ating pre-departure seminar certificate or copy of return ticket. Kung tayo naman po ay self-employed, ibig sabihin ito yung may mga business, ay pwedeng-pwede rin po tayong mag-apply. Una sa mga requirements natin ay ang ating motorcycle loan application. Pangalawa is yung government-issued valid ID na may 3 specimen signature. Pangatlo, since ito ay business, ay dapat po nakaregister siya sa DTI. So, kailangan po ng copy ng DTI Business Registration. Or kung ito naman ay naka-register sa SEC, ay kailangan natin ng SEC Business Registration. Next is the barangay certification or any allowable permits na ini-issue ng ating mga LGU. For the proof of income naman, ay kailangan natin ng bank statement na kung saan ay pumapasok yung mga income natin. Pwede nating ipakita ang ating latest ITR or financial statements. So, kapag tayo naman ay mga TODA operators, ay pwede rin po tayong mag-motorcycle loan. Ang kailangan lang natin ay motorcycle loan application. So, hindi po talaga nawawala yan. Government-issued valid ID na may 3 specimen signatures, copy of MTOP or franchise, or other permits na ini-issue po ng ating mga LGU, copy of ORCR of the vehicle unit under the name of the borrower, or notarized deed of sale, vehicle unit in favor of the borrower. Next naman, kung tayo naman ay mga TODA drivers, ay welcome na welcome din po tayo mag-apply. Actually, ito yung mga target market po ni BPI na kung saan ay pwede pong mag-loan ng ating mga TODA drivers. So, kasama sa mga requirements natin, yung motorcycle loan application, government-issued valid ID na may 3 specimen signature, TODA certificate issued by TODA Association, or other permits na pwedeng i-issue sa atin ng ating mga LGU. And pwede rin po tayo mag-apply or mag-loan ng mga mid-range na bike na kung saan ay below 250cc. So usually, ang mga brand units na ito ay yung mga KTM and Vespa. Dumako naman tayo sa product features ng ating motorcycle loan. So dito ay malalaman natin kung magkano nga ba yung pinaka-updated rates. Ang pwede po nating ma-loan dito sa ating BPI motorcycle is up to 200,000 loanable amount. Paano nga ba ang down payment dito sa ating motorcycle loan? Kapag ang SRP po ng ating motorcycle unit is below 110,000, 5% lang po ang ating down payment. Pero kapag tayo ay tumapak na sa 110 above, ay kailangan po at least 10% ang minimum ng ating loan down payment. Magkano nga ba ang rates ng ating BPI motorcycle? And good news guys, na ito talaga yung pinaka-highlight nitong ating BPI motorcycle, na kung saan ay mas mababa po ang ating loan rate or monthly add-on rate compare doon sa ating mga kasa. For 12 months to pay, ay meron po tayong 1.51%, while 24 months to pay naman po is 1.53%, and for 36 months to pay ay 1.58%. So before kasi doon sa previous vlog ko, ay nagre-range po yung rate before ng nasa 2.5% pataas. So ito ay abot kamay na natin. Kayang-kaya na natin and mas minimal na lang po yung babayaran natin monthly. Ano
Ano nga ba po yung proseso kapag tayo ay mag-a-apply ng ating BPI motorcycle loan? So, pwede po tayong mag-drop by sa any BPI branch na mas malapit sa atin. Ano nga ba yung proseso ng pag-a-apply ng BPI motorcycle loan? So, pwede po tayong mag-drop by sa any BPI branch. Then, sasabihin lang natin na mag-a-apply po tayo ng BPI motorcycle. So, bibigyan po tayo ng motorcycle application form. And make sure natin na kung tayo ay mag-a-apply, ay dala na po natin yung requirements and ready na yung requirements natin para within the day ay pwede na po natin masubmit ito doon sa ating motorcycle loan department for approval. So, once na makomply natin lahat ng requirements, once na mag-acknowledge po si BPI Motorcycle Loan na ay magkakandak na po sila ng background checks. So usually naman ang buong process po ng ating BPI Motorcycle Loan ay nasa 1 week lang. So within that 1 week ay pwede mo nang makuha yung inyong motorcycle unit. And usually po, once na na-approve tayo, ay nakaka-receive po tayo ng SMS notification na tayo ay approve na sa ating ina-applyan na BPI Motorcycle Loan. Ano-ano nga ba yung usually na reason kung bakit po nade-decline ng ating application? So, una sa lahat, malaking parte po ng proseso is yung ating background check o yung tinatawag nating CI. Once na kasi nag-CI po si BPI, magtatanong-tanong yan doon sa within the area ng inyong address na malapit po sa inyo. So, magtatanong if kilala po kayo or matagal na po ba kayo doon sa tinutuluyan nyo. Kasi para sa inyong kaalaman ay at least 2 years po dapat tayong nakatira doon sa current address natin kapag tayo po ay mag-a-apply ng ating BPI motorcycle loan. So, kung tayo ay less than 2 years po, ay automatic po na madedecline ng ating application. And make sure din po na kilala po kayo doon sa lugar ninyo para kapag nagtanong po ang ating mga nagsi-CI, ay hindi po maging factor ito para ma-decline ng ating mga application. Ano-ano nga ba yung mode of payment kapag tayo ay na-approve sa ating BPI motorcycle loan? Una ay sa ating mga kasa. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mga accredited kasa natin or accredited partners natin is si Premium Bikes and Summit Superbikes. Pangalawa, mga Robinsons branches natin. Pangatlo, sa ating mga accredited payment channels natin like 7-Eleven, EasyPay, and maraming pang iba. And lastly is yung online bills payment. So makikita po natin doon is yung Robinsons Motorcycle since tie-up po ito ni BPI and ni Robinsons Bank. So magpa-flash po ako sa screen ng mga sample computations ng ating mga motorcycle unit para magkaroon po kayo ng idea kung magkano yung magiging monthly payment natin and magkano po yung magiging down payment natin. I hope na nakatulong ako sa inyo and na-explain kong mabuti yung tungkol dito sa BPI motorcycle loan. So if you have any question, clarification, I feel free to comment down below and itatry nating sagutin yan. So again, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog guys, bye-bye!